Praise the Lord. Sa mga kapatid, para sa ating morning revival preview, ang schedule natin ay week 2, day 4. At ito ay pagpapatuloy ng ating topic na kung saan tinatalakay natin ang aspekto na si Kristo ang ating manggagamot. So, ito ay pagpapatuloy pa rin. Amen. Magbabasa na ako ng mga Bible verses natin. 1 Timothy 5:23. No longer drink water only, but use a little wine for the sake of your stomach and your frequent illnesses. 2 Timothy 4:20. Erastus remained in Corinth, and Trophimus I left at Miletus sick. So dalawang kamanggagawa ni Pablo ang binanggit niya na may mga karamdaman physically. So yung una ay si Timothy. Anong problema ni Timothy? Yung kanyang tiyan, stomach, yung kanyang tiyan. At pinayuhan siya ni Paul. Sabi ni Paul, huwag ka na masyadong uminom ng tubig. So uminom ka na lang ng konting wine. Baka red wine yan. At ito ay mabuti para sa iyong tiyan at sa mga iba pang karamdaman. So ano kaya sakit ni Timothy? So siguro, kasi nung unang panahon, wala namang mga antibiotics Wala pa yan. Madalas umiinom sila sa mga tapayan. So hindi masyadong safe yung mga tubig diyan. May mga bacteria yan So baka nagkaroon siya ng bacteria, kaya ang pinayo ni Paul ay wine. Mabuti ang wine No? Lalo na sa mga merong amoebiasis. So yun yung mga natural na lunas sa mga ganitong karamdaman. So nung araw yung mga tao mas ina-adapt nila yung mga herbal, yung mga natural na mga lunas. At marunong sila sa ganyan. Kaya lang yung point dito, mapapansin natin na bagamat pinag-uusapan natin ang Panginoon bilang manggagamot, pero hindi nila masyadong binigyan ng diin ang kanyang pagpapagaling sa physical na katawan ng tao. So napansin nyo, si Paul, hindi naman niya sinabi kay Timothy, alika, ipagpe-pray kita. Meron akong kapangyarihang magpagaling. Kung tutusin, number 1 apostle to. At meron din pangyayaring si Paul nagpagaling. Nung siya ay napadpad sa isang isla. Pero walang church doon. Puro mga pagan yung mga nandoon na kanyang pinag-pray at pinagaling. At mismo si Paul, natuklaw siya ng ahas dyan, ng mabagsik na ahas. Pero napagaling siya. At siyempre, ang Panginoon na nagpagaling sa kanya. Kung hindi, mamamatay siya nun. So may mga panahon na may pagtuon sa mga physical na pagpapagaling. At yan ay ayon sa panahon. Pero ang napansin ko, nung wala pang church o kung bago-bago pa lang yung church o yung mga believer, medyo nagkakaroon ng ganyan. Pero sa case ni Paul, na isang apostol at nag-aalaga sa eklesiya, wala nang masyado yung mga physical healing. Wala na masyado. Pero hindi pa rin natin sinasabi na wala talaga yan. So, kaya lang ang point natin, yung pagpapagaling ng Panginoon bilang healer o bilang physician ay more on sa ating espiritu at kaluluwa. At ito ay mas tinalakay natin kahapon. Ito pa yung isa. Si Erastus. Hindi si Erastus. Si Trophimus na may sakit din. At iniwan na lang nila. Pagpagaling ka dyan.
So magbabasa na ako, mga kapatid. Paul's experience in this latter ministry helps us to have a proper appreciation of Christ as the believer's physician. In 2 Timothy 4:20, Paul says, Trophimus I left at Miletus sick. Why did the apostle leave such an intimate one in sickness without exercising healing prayer for him? Why did he not also execute his healing gift? So may healing gift pa si Paul eh. Si Paul may healing gift. Kaya yung binanggit ko kanina, nakakapag-pray siya, dala siya ng mga may sakit para gumaling. At ito ay makikita natin sa record sa Acts. Acts 19:11-12. Pero pagdating sa kanya mga kamanggagawa, hindi na niya ginawa yun. So, in-advise lang niya ng mga natural na healing. Kaya inuulit ko, ang Panginoon bilang healer, maski nung panahon ni Paul, hindi masyado nakafocus sa physical healing. Amen. Amen. Okay, so, there is no record that he prayed for healing, and he certainly did not exercise the gift of healing. Instead, Paul encouraged Timothy to take a little wine, and he left Trophimus at Miletus. Paul cared for his co-workers in a very human way. Amen. So napaka-ordinaryo ng kanyang pagti-take care sa kanyang mga co-worker. O yun tiyan, minom ka lang ng konting alak diyan, okay yan. Makakatulong yan. O ito naman, may sakit. Iwan na natin to hanggang gumaling. So ganun lang. Amen. So the reason Paul cared for them in this way is that, ito ang dahilan. In a time of suffering, Paul and his co-workers were under the discipline of the inner life rather than under the power of the outward gift. So yung panahon na yan, may mga, kaya tulad na sinabi ko, may panahon-panahon. So yung panahon na yon, pag may panahon na may mga tao nagkakasakit, tinuturing nila ito na disiplina sa loob ng buhay. At mula dyan, natututo siya na mai-adjust ng Panginoon at napapalakas ang kanyang pananampalataya. Kasi yung panahon ng pagpapagaling, ito ay mula sa kapangyarihan ng isang tinatawag natin healing gift. So meron tinatawag na gift in power. Power yan eh. Yan ay hindi ordinaryong bagay. Kasi sa mga gift, meron yung mga gift na iba-iba ang kanilang linya. No? Katulad yung speaking in tongues nung panahon ng Acts. Yun ay isang gift. Medyo miraculous siya. Miraculous, hindi ordinaryo. Pwede natin siya isama sa linya ng gift of power. So yung mga ganyan. Katulad din ng mga pagpapagaling ng mga may sakit sa katawan. Yan ay healing gift o gift of power. Na hindi naman natin pinagbabawal yan. Pero ito ay hindi na masyadong applicable. Hindi masyadong applicable o hindi naman masyadong binibigyan ng diin sa panahon ng Eklesiya. Amen. So ano ang sure na pinagagaling ng Panginoon? Yung mga problema ng espiritu natin at kaluluwa. Amen. Paul's experience should help us to see that for the most part, Christ's healing today is for the spirit and the soul. Okay, so yan, inulit natin yan. Christ is the believer's physician, the healer of our spirit and our soul. And at times, also our body. Kasi mas marami sa atin, mas gusto natin yung healing ng body.
Totoo naman yan. No? Sapagkat madalas ang ating mga pagdurusa natin ay nandun sa physical body. Kasi pag may sakit ka sa katawan, mahirap, masakit. Nagdurusa ka. Nahihirapan ka. Tapos gumagastos ka pa. Kaya yun ay medyo nag-i-expect tayo doon. Nag-i-expect tayo. Pero maganda yung sequence niya. Pakinggan ninyo. Sabi niya, Christ is the believer's physician, the healer of our spirit, our soul, and at times also our body. If we see this vision, we shall trust in Him and experience Him as our physician. So kung nakita mo itong sequence na ito ng pagpapagaling ng Panginoon, ay pagkakatiwalaan mong Panginoon bilang ating manggagamot. So ang sure healing ay ang ating spirit. Okay. At ang ating kaluluwa. So kahapon binanggit ko yung ilang mga problema ng espiritu at kaluluwa na siguradong papagalingin ng Panginoon. So ibig sabihin, ang kanyang pagpapagaling sa ating espiritu at kaluluwa ay sure na sure. At yan ay ginagawa niya sa kapanahunan na ito bago siya bumalik. Sapagkat ang pagpapagaling ng ating katawan, sure na sure yan sa panahon ng pagbabalik na ng Panginoon. Sa panahon ng pagbabalik ng Panginoon. Kaya meron siyang tamang stage, kapanahunan. No? At sa pagbabalik ng Panginoon, babaguhin na niya yung ating katawan Ito ay kanyang gagawin isang banal na katawan na hindi na maging problema yung sakit sa panahon na yan. Hindi na rin tatanda, hindi na rin mamamatay. Pero sa panahon na ito, hindi nakafocus dyan yung pagpapagaling ng Panginoon. Pero yung dalawa, yung ating spirit at kaluluwa, yun ay siguradong pinagpagaling niya sa panahon na ito. At dinagdag niya yung salitang, at times, yung katawan din natin. So may hint ako nakita rito na kung malusog ang espiritu mo at ang iyong kaluluwa ay walang problema na pagaling ng Panginoon, yung ating physical na katawan, maaari makatanggap ng awa, ng tustos ng buhay at maging maayos din. Para may ganyan. Subukan ninyo. Subukan ninyo na, Panginoon, ayusin mo na yung espiritu ko. Eto, naayos ka na yung espiritu ko. Ngayon, nagmi-meeting na ako, may puso ako sa Panginoon, nag-ensayo ako ng aking espiritu, meron na akong faith, naghahabol sa Panginoon, tumatanggap ng anointing mula sa Panginoon, naglilingkod. So lahat ng ito ay normal na sitwasyon ng ating espiritu at maging ang ating kaluluwa na ensayo natin upang tumanggap ng isang pagpapatuloy na pagtatransforma mula sa Panginoon. Baka yung katawan mo maging mas ma-improve pag ganyan. Amen. In the decline of the church and in suffering for the church, the gift of power is not as much needed as the grace in life. So yung binanggit dito, may panahon ng decline ng church. Ang ibig sabihin, yung eklesiya ay napababa. Napababa siya. Katulad ng panahon ngayon, ito yung panahon na ang eklesiya ay napababa dahil tayo ay nasa panahon ng revelation. Napababa ang mga eklesiya. Ngayon, yung mga eklesiya according sa propesiya, nahulog sa iba't ibang mga sitwasyon na negatibo. Negatibo. Katulad ng Ephesus, isang local church na wala ang unang pag-ibig. Di ba? So, yung Smyrna, na persecute. At may church pa, yung Sardis, naging naging patay. So, patay, ibig sabihin, hindi nakaka-function. Diba? Yung Thyatira,
Ano nangyari? Nahulog sa mga sitwasyon na sumasamba sa Diyos-Diyosan, no? At nagkaroon sila ng marami mga bagay na nagmula kay Satanas. So, yan ang mga situation. Diba? Yung Laodicea, naging malahini nga. Kaya panahon ng decline ngayon. No? Kaya sinasabi natin, pag decline, hindi kailangan ng gift of power. Ano ang kailangan sa panahon na ito? Buhay. Okay? At biyaya. So panahon ngayon ay buhay at biyaya. At ito ay isang panahon na aktibo ang Panginoon bilang manggagamot ng ating espiritu at kaluluwa. Diba? Kaya nga sa Acts, tinawag pa siya na pastol ng ating mga kaluluwa. So ibig sabihin, nakafocus yung kanyang paggawa sa ating kaluluwa. At ang transformation, ito ay ang pagtatransforma ng ating kaluluwa. Ang pagbabago, ito ay ang binabago ang ating kaisipan. Diba? Pagpapabanal, no? Ito ay ginagawa sa pamamagitan ng pagtitigmak ng espiritu tungo sa ating espiritu. So, ang mga prosesong ito, pwede natin sabihin, nakapaloob sa pagpapagaling ng Panginoon bilang manggagamot. Nino-normalize niya ang kondisyon ng ating espiritu. Maimportante yan. Sapagkat kapag ang espiritu mo ay naging normal, napalakas, magbabago ang maraming bagay sa buhay mo. Pati yung church life mo, no? Pati yung Christian life mo, mababago siya. Mababago, di ba? At ang iba, apektado ng mga yung mga sakit. Hindi sakit sa physical, sakit ng emosyon, nasugatan, hindi na makabalik, hindi na makarecover. No, at meron naman hindi na rin makapagpatawad. Imbis na pag-ibig ang meron, nagkakari ang pagkamuhi. So lahat ng ito ay problema ng ating espiritu at kaluluwa na kailangan ayusin muna ng Panginoon. Kailangan. So ang kanyang ministeryo, isa sa ministeryo ng Panginoon ngayon sa panahon na ito, ay ang magtustos ng buhay. At sa pamamagitan ng buhay, nino-normalize niya, inaayos niya ang problema ng ating espiritu at kaluluwa. So, ang kanyang pinakamedisina ay ang kanyang buhay. So, ano ba binibigay ng Panginoon sa atin? Buhay. Buhay. Hindi naman ito isang piece ng kung ano-ano. O ito, isang formula, ibibigay ko sa iyo para lumakas yung espiritu mo. So, walang ganon. Sabi niya, siya ay naparito upang tayo'y magkaroon ng buhay. Kaya ang buhay ay tuloy-tuloy niyang dinadaloy sa atin. So, ito yung paraan ng pagpapagaling ng Panginoon. Kaya nung nandito rin siya sa lupa, madalas hinihipo niya ang mga may sakit. At ang kanyang paghipo ay ang pagtitigmak ng kanyang buhay tungo sa may sakit. Kaya sa Romans chapter 8, binabanggit yan, na ginagawa niyang buhay ang mga iba't ibang bahagi ng ating katauhan. Hanggang sa ang ating katawan, sabi niya, gagawin din niyang buhay ang ating mortal na katawan ay kanya tutustusan ng buhay. Ang ating espiritu ay buhay, ang ating kaisipan ay buhay, lahat ng bahagi ng ating katawan, ang buhay ang nagpapanormalize. So yan yung natatanging paraan ng pagpapagaling ng Panginoon, ang pamamahagi ng buhay. Amen. So, nasa na ba ako? Amen. Amen. Okay, so today's reading
So today's reading na ako. Amen. In the decline of the church and in suffering for the church, the gift of power is not as much as needed as the grace in life. According to the New Testament, miraculous gifts may have a place when the church is first raised up. But for the church to withstand decline or persecution, miraculous gifts or powers are not very helpful. Amen. So sa panahon na nagkakaroon ng mga decline, problema yung church, no? So hindi naman kailangan ng miraculous power o gift para ayusin 'yan. So ang madalas ay buhay. At sa loob ng buhay, andyan yung kapangyarihan ng krus ng Panginoon. Na tumutulong din. No? Pero yung miraculous, hindi masyado. Wala masyadong healing. Pag ang eklesiya ay abnormal. Kung merong sakit, nagkakaroon ng sakit minsan kapag ang eklesiya ay nadidecline, ito ay bilang disiplina kapag dumating ang mga sakit. No? Nagkakaroon ng mga disiplina. Pero hindi nakafocus yung pagpapagaling ng Panginoon. At ito ay nalulutas kung naging normal na yung mga situation. Amen. So, 3 cases in Mark's Gospel reveal that the slave Savior serves those who are sick with a fever, those who are paralyzed, and those who are leper. Amen. So, meron dito 3 record sa Ebanghelyo ng Mark na ang Panginoon ay nagpagaling. At dito ay physical, pero tumutugma din siya sa mga simbolo. Physical, kadalasan kasi ang mga simbolo ay physical. No? Pero ito ay mga sagisag na mga spiritual na bagay. Amen. So the first case is that of Peter's mother-in-law. So ang unang kaso ng pagpapagaling ay ang biyanang babae ni Pedro. So si Pedro may asawa, kaya siya may biyanan. Kaya hindi siya bagay na maging papa. May asawa si Pedro. Okay, so siningit ko lang yan. Kasi kung sasabihin mo si Pedro ang unang papa, hindi pwede. Ang mga papa, walang asawa yan. Si Pedro, ang linaw, merong mother-in-law. At yung mother-in-law niya ay, may lagnat nung panahon na yon. So may lagnat. At ito ay, nung ang Panginoon ay bumisita sa bahay ni Pedro. So nadatna niya yung mother-in-law ni Pedro ay inaapoy ng lagnat. Ngayon, itong lagnat na ito, binigyan natin ng kahulugan. This fever may signify, so meron siya mga significance. An abnormal, unbridled temper. In order to help someone who has a fever like this, he must first be calm ourselves. Then gradually the other party will calm down. So yun. So yung fever dito ay sumasagisag sa isang tao na hindi niya mapigil yung temper niya. Nag-aapoy siya. Kasi minsan yung mga tao, pag talagang galit na galit, nag-aapoy yan, parang mayroong fever yan. At iba-iba yung reaction nila. Pag sinabayan mo yan, nako, magkakagera kayo. Mainit na mainit siya, sumabay ka pa ng init. Kaya magkakagulo. Kaya sabi niya, ang paraan sa mga ganitong sitwasyon para matulungan natin, tayo ay mag-calm down. Yung pumayapa tayo, kumalma tayo. Sapagkat kung nag-aapoy ang isang tao, matutulungan mo siya kung kalmado ka. Konting sister, tama na. Tama na. So, unti-unti humuhupa na yan. So, ganun. So, yan yung unang sitwasyon ng kaso na pinagaling ng Panginoon. Isang nag-aapoy na sister.
Isa nakakita na ako niyan. Talagang bumigay sa galit. Talagang bumigay sa galit. Nako. Ay, nako. Amen. The second case of sickness in this gospel is the case of a leper. This leper portrays a typical sinner. Leprosy is the most contaminating, contagious, and damaging disease. Isolates a person from both God and man. Leprosy causes its victim to lose fellowship with God, with both God and man. Hence, the cleansing of the leper in 1:45 signifies the recovering of a sinner to fellowship with God and with man. The leper needed not only healing, but also cleansing. So yung leper na physical ay contagious. Marumi yan at hindi hinahawakan. So nung unang panahon, ang leprosy o ketong ay isang karumal-dumal na sakit. No? Kasi pati yung physical na katawan ng tao, kakainin niya, sisirain niya. Mga tenga, mga nauubos. At pumuputi ng pumuputi. At ang ginagawa nila noon, itong mga taong ito ay hindi pwedeng pumasok sa tabernakulo. No? Ina-isolate sila. Kina-quarantine sila ng mga ilang araw, tapos may procedure na sila ay nililinis. So yan. Ngayon sa spiritual, ang leprosy ay sagisag ng kasalanan. Maruming kasalanan. Katulad halimbawa sa Biblia, nung si Miriam at si Aaron ay nagrebelde laban kay Moses, nagkaroon sila ng leprosy. So ibig sabihin rebellion yan. At hindi sila pwedeng pumasok doon sa tabernakulo at nag-intay pa sila ng ilang araw. Kasi merong mga araw na i-isolate pa yan para mawala yan. Kaya yan ay sagisag ng kasalanan. Noon nandito pa ang Panginoon sa lupa, nagpagaling siya ng ketongin. Pinagaling niya. Hinipo niya yan. Hindi siya nangimi na hipuin yan. Yung third case naman, na pinagaling ng Panginoon, okay, so the third case of sickness is the case of the paralytic. The case of Peter's mother-in-law and the paralytic indicate that men are disabled by sin and that women have a fever because of sin. Therefore, we may say that women are sick with a fever and that men are sick with paralysis, disablement. Furthermore, both men and women are lepers in need of cleansing. Kaya ito yung tatlong case. So yung pangatlo, yung paralytic, ito ay ang pagiging walang lakas na maglingkod sa Panginoon. Yun namang una, yung unang babae, merong sakit na lagnat. Hindi din makapaglingkod sa Panginoon na ano rin yan, na isolate din yan. Okay. So yan yung mga situation nila. No? At ang pinakasakit nila, pinanggagalingan yan, ay ang leprosy. Ang pinakasakit nila ay ang kasalanan. Kaya yung tatlong yan ay pinagaling ng Panginoon. So pwede natin sabihin, ito ay sagisag din ng ating kondisyon. Maaring nagdaan, o maaari na hanggang ngayon, meron ka pang problema sa mga bagay na yan. Kaya kailangan natin ng Panginoon upang pagalingin tayo. Amen. The Lord serves us with His forgiving authority and His cleansing power. He forgives our sins, cleanses us, and brings us back to God. He restores our fellowship with God and men. Because of Him, our sins are gone, and we have God's
God as everything to us. Now we are enjoying God as our life, our lights, our everything. This is the gospel, and this is also the way to carry out the gospel service. Kaya tayo ay nagpipreach ng gospel, at sa loob ng ating pagpipreach ng gospel, dinadala natin ng Panginoon bilang manggagamot sa mga sinners. So ang mga sinners, ang kailangan nila ay ang pagpapatawad ng Panginoon. At ito ay nanggagaling sa autoridad ng Panginoon na magpatawad. At ang kanila naman mga kasalanan ay nililinis ng Panginoon. Tumatanggap sila ng kapatawaran ng kanilang kasalanan at paglilinis ng dumi ng kanilang kasalanan. At susunod dyan, sila ay dinadala sa Diyos at magkaroon ng kalakasan na makapaglingkod sa Panginoon. So ito yung resulta ng gospel, sa initial stage. Pero sa ating Christian life naman, ito ay isang tuloy-tuloy na pagpapagaling na tinatanggap natin mula sa Panginoon upang tayo ay ihanda sa kanyang pagbabalik, at sa panahon na ito, maibalik tayo sa salamuha sa Diyos at sa tao. At makapaglingkod tayo sa Panginoon sa loob ng Eklesiya. Amen. So, salamat Panginoon. Ikaw ang nagpapagaling sa lahat ng uri ng karamdaman. Lalo na ang karamdaman namin sa espiritu at kaluluwa, kung saan patuloy mo kaming pinapagaling sa pamamagitan ng tustos ng buhay, hanggang sa maging ang aming physical na katawan ay makatanggap din ng buhay at kagalingan. Salamat Panginoon sa iyong ministeryo bilang isang manggagamot sa kapanahunan na ito. Amen.